Itong pagkakaupo pa lang nitong sa kamera tayo. Alam niyo si Ahan Chen, magkakapareho yan ha. Yan si Alang Cayetano. Ang estilo niyan, ganyan, pare-pareho. Maniwala kayo sa akin. Yan yan yung si Villapuerte, yan. Di ba na pagtatanggal ngayon yung mga ipinuwesto nila, di ba? Oh, ngayon, yun naman mga ipinuwesto nila, ang tinatanggal ngayon. Oh, mga kaibigan, ha? Ang daming, ganun talaga eh. Ha? You reap what you sow. Di ba? Aani mo kung ano yung tinanim mo. Di ba? O, ngayon galit kayo. Ito. Ito isang kamalian sa administrasyon nitong si Velasco. Kinu-question ngayon itong pag-assume at take oath bilang miyembro ng Kamara itong Duterte Youth Representative na si Duciel Cardema. Asawa ito nung si Cardemang mayabang, di ba? Ang tanong, bakit nauna mag-assume ng office kaysa doon sa pag-take oath? Yun. Kino-question ngayon ito ng isang abogado na nagngangalang Emil Marañon. Bakit daw itong si Duterte Youth Representative Duciel Cardema nag-assume na ng office bilang congressman bago pa lang makapanumpa, hindi pa nakapanunumpa, nauna yung pag-assume. Sa special session ng Martes, di ba? Kasabay na pinanumpa itong si Cardema. At kasama na siya sa mga tinawag ang pangalan doon sa roll call. Pagkatapos nung session, si Cardema ay tsaka pa lang nanumpa. Hindi, yung nauna, yung ano sa kanya, yung ano tawag dyan? Yung nauna pala, noong Martes, siya ay kasama sa roll call. Yon. Kasama siya sa tinawag. Di ba? Para roll call. Sige itong congressman. Yan. Tinawag na siya. Pero, nung pagkatapos na siya matawag, bandang uli, tsaka lang siya pinanumpa bilang representative nitong kontrobersyal na Duterte Youth Party List sa Congress. Pinanumpa siya ni Speaker Lord Alan Velasco. Ibig sabihin daw na ito si Cardema isinama sa roll call kahit na hindi pa siya nakapapanumpa. Nauna yung pagsama sa kanya sa roll call kaysa makapanumpa. Ang sabi ko dito, nagtataka lang kami. Bakit nauna mag-assume ng office kaysa doon sa pag-take oath? So parang hindi ba pwedeng mag-antay muna bago mag-assume ng office? Yan, tanong ni nung abogado, si Marañon. Ang punto dito, simple lang. Masyadong nagmamadali yata ang Duterte Youth na umupo sa Kongreso. They breach a basic procedure in administrative law that you take an oath first before assuming office. Siyempre, baka makakasuhan ka ng ano nun. Usurpation yun eh. Ikaw, halimbawa, bigyan ka ng appointment. Ikaw na ang ano. Ganyan ka rito. Hindi ka pa nakakapanumpa. Pero, inassume mo na yung sarili mo doon sa opisina. Umupo ka na ron. Bay,
Naggagawa ka na ng kung ano-anong tungkulin, gumaganap ka na ng tungkulin. Usurpation of authority nga naman yun. Di ba? Ito, sabi ho dito kasi, meron daw nilabag na sa revised penal code when it prematurely assumed office. Unang-una, under Article 236 of the revised penal code, meron tayong crime na tinatawag na anticipation of duties of a public office. In other words, parang premature assumption of office. Di ba ganun ang katumbas nun, yung parang usurpation. Hindi pa ganap yung ano mo yung pag-upo mo hanggang hindi ka nakapapanumpa. Ang rule dyan is bago ka mag-assume ng public office, you have to take an oath of office. Manunumpa ka muna. Di ba? Tapos, that your loyalty is to the Constitution, is with the Republic. It is mandatory for a public official to take an oath of office. But for Marañon, this is only one for the series of illegalities and unconstitutional acts that the party list has committed. Marami na raw, no? Ito'y isa lamang. From the moment they filed their petition to register until now, they seem to cannot even follow very simple rules. Hindi ko maintindihan kung bakit feeling nila exempted sila parati sa lahat ng rules, lahat ng batas, even sa pag-take out ng office. At kinwestiyon din itong si Marañon sa Commission on Election, yung proclamation. Yung pagkakaproklama sa kanya ng COMELEC, meron din palang question dun na inihain si Marañon. Ang sabi niya, it should have been the National Board of Canvassers and not the COMELEC and bank that should have proclaimed Cardema. Mga kaibigan, we have to make a distinction. It is not actually the COMELEC and bank which proclaims a party list organization. Hindi pala sakop ng COMELEC yung magpanumpa ng party list. Ang party list ay nandun sa National Board of Canvassers. Mga kaibigan, na function. So, sabi it is actually the NBOC. Yun nga po, National Board of Canvassers. Now, sabi niya, we have to take note that the composition of the NBOC, National Board of Canvassers, and the COMELEC and bank is the same. However, under the Constitution, they are two different entities. That is why during the end, pareho nga naman ng trabaho. Yung composition ng canvassers at saka ng COMELEC, pero sa ilalim ng saligang batas, sila ay may magkaibang entities o katayuan. That is why during the NBOC hearing, sinasabi nila na we are convening as the National Board of Canvassers, not as a COMELEC and bank. Yon. Sabi ni Marañon, an illegal composition seemingly took place when the COMELEC and bank proclaimed Cardema and not the NBOC. Pwede ba maging iba yung gampanan ng COMELEC, yung
papel ng National Board of Canvassers? Ha? Eh sabi nung abogado, hindi. Kasi itong abogadong ito, election lawyer ito eh. Oh. Sabi niya, illegal composition seemingly took place when the COMELEC and bank proclaimed Cardema and not the NBOC. Yan yung tawag sa Omnibus Election Code when the body that proclaims a particular candidate is not actually authorized by law because the only authorized body to proclaim a party list candidate or a winning party list nominee is actually the NBOC and not the COMELEC and bank. Tama nga naman. Yung NBank sa mga ano yan gumagawa ng resolution, decision, di ba? Ibig sabihin ng NBank, yung lahat ng yung chairman tsaka yung kung ilan yung commissioner nila, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ngayon, merong sinasabi din itong si Peralta na eto, tingnan mo kung hindi magtaka ka na sabi ito daw paglalagay ng dolomite in its rehabilitation efforts. Rehabilitation efforts daw yun. Hindi another problem ang nilagay ninyo Hindi rehabilitation efforts yan. Corruption efforts yan. Nasabi daw dito, marami raw resort sa bansa at sa abroad ay gumamit daw niyan. Dinadagdag na aesthetics sa kanilang paligid. Nung tanungin po itong si Peralta tungkol sa dolomite, tumanggi si Peralta na magbigay ng komento. Ang sabi niya, a case for contempt, ayan, may kaso pala contempt against the DENR officials is pending before the High Court and he is the justice in charge of the case. Siya pala ang may hawak nung kaso. At ito daw po ay magkakaroon merong scheduled deliberation po ito sa November 3. Anong araw papatak yun? Martes. Diba? Martes papatak yun. Pero November pa yun. Ayan po mga kaibigan. Simple lang ho yan Pero may sinasabi ho dito na ano ba yung sinasabi rito? Hihingan daw niya ng paliwanag. Ito ring DNR tungkol sa epekto ng dolomite sa tao. Epekto sa tao ng dolomite. Mga kaibigan, pinagsusumiti niya ng report sa pag-aaral tungkol sa epekto ng dolomite sa tao, mga kaibigan. Siyempre, sasabihin niya, puro hindi totoo. Kung totoo sinasabi nito si Ahan Chen, tsaka nitong DNR, wala nang kasinungalingan sa mundo. Pag naniwala kayo sa sinasabi ng mga nasa gobyerno ngayon, wala na hong matatawag na kasinungalingan sa mundo, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
So yan po mga kaibigan. Dapat sana para dapat hindi ka nagko-comment ng ganun eh. Hindi dahil sa pinupuna natin ito. Kasi ang sa ating pagpuna base doon sa scientific findings. 'Di ba? Itong mga ito, ano pinagsasabi nito? Ano pinangahawakan nito mga to? Siyempre, lahat ng sinasabi nila, katulad yung sinasabing malinis na Manila Bay, sila pinanggalingan nun eh. Hindi ba? Siyempre, self-serving yun. Bakit? Para idepensa nila. Yung katarantaduhan ginagawa nila para mapanindigan nila. Mga kaibigan, bakit hindi sila ang authority na dapat nagsasabi na malinis na yung Manila Bay? Kung talaga malinis yan, di uminom kayong lahat dyan. Ha? Painumin mo si Simato, malinis na pala yan eh. Si Ahan Chen, ang painumin mo niyan. Di ba? Malinis siya, wala namang masama eh. Noon nga pag kami mga kung ano, sugat ka, di ba? Lumundag ka lang sa sa dagat eh. Lalo na bagong tuli ka, gagaling eh. May yan eh. Yung asin ang nakakagamot dyan eh. Di ba? May calcium pa yan. Yan dagat. Painom mo kay Ahan Chen. Tsaka kay Justice Peralta, kay Simato na laging na talaga rin kay Gloria ito noon eh. Nagkagulo tuloy doon sa pinapuntahan sa kanya para siyang mag-troubleshoot. Ang nangyari, nagkaroon ng trouble dahil sa kanya. Sikap Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Pagpapatuloy tayo mga kaibigan. Bihin nyo kung mali ako. Asan ba yung isang cellphone? Yan. Tanggalin mo na yan at baka sumobra na charge niyan. Ngayon ito. Hanapin natin yung ibang sinasabi niya. Sabi pa ni Ahan Chen na ito. Nakita po na puro kasinungalingan. Yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Ayun. Nung disgrasya na, wala na yung white sand, ang tawag na niya natin. Sinali na tayo. White sand natin. Mantakin ninyo. Yan ang mga, oobserbahan ninyo yung salita para si Digong, di ba? Sundalo ko. Pulis ko, pera ko. Yung pera ng gobyerno, pera niya raw. Pero pag uutang tayo. Kasali tayo ron. Uutang pa lang eh. Pag nakautang na, pera ko. Yun na. Mga kaibigan, ganun din ito eh. Nakita po na puro kasinungalingan, yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Natin! Ayun po eh. Natin. Tado. Ngayon, talaga pong mini-maintain ito. Yan. Kaya po, hindi pa mini-maintain. Mini-maintain daw pero kaya daw hindi pa mini-maintain ngayon dahil it is still under the jurisdiction of the contractor. May authority ba yung contractor? Gago talaga ito. Lahat ng palusot mga kaibigan. Huli na kayo eh. Putimi, lumabas na yung putimi. Diba? Lahat ng sinabing babala na mangyayari tungkol dyan, nangyayari na eh. Ang hindi pa lang, yung nagkaka-cancer. Kaya nga namin kayo, china-challenge ngayon. Manila Bay Challenge tayo ngayon.
lumangoy kayo. Di ba? Matagal ha. Hindi yung basta kunyari, langoy lang, langoy lang. Hindi! Mahiga kayo ro sa Dolomite. Ha? Katulad nung ginagawa sa Boracay, di ba? Nahihiga sa buhangin, di ba? O, yun, taga white sand yun, di ba? Hindi Dolomite yun. Oo. Maghihiga kayo riyan. Tapos dumive kayo ron. Hanggang sa makainom kayo ng tubig. Para malaman nating malinis. Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Hubert Pang, paano nakapasok si Antiporda sa gabinete ni Digong nila? Isang unqualified corrupter. Una doon kay, ano ba pangalan nun, yung mataba? Si Mijaldea. Doon daw nagsipsip. Guro, naghatag. Yan ang trabaho niyan eh. Nung naupo si Pinoy, nagbigay ng pera yan kay Balsi. Diba? Nag-groundbreaking ceremony pa si Balsi pa nga ang cutting ng ribbon eh. Doon sa housing na house yaw, mga kaibigan. Sa lupa niya, ibinenta niya sa samahan kasi hindi niya maibalik yung pera. Pinalilitaw niya, binili ng lupa, yung pala may-ari ng lupa, siya rin. Lintik na mga racket yan, mga kaibigan. Si Reynaldo Isaga. O nga pala, patuloy yung pagtulong natin sa mga musicians, entertainers. At ako po, nagpapasalamat. Tingnan ninyo itong mga taong ito ha. Alam ba ninyo na sa katotohanan po, ang mga nagpadala ng tulong at nagpapadala ng tulong ngayon sa atin, hindi ho nyo sila makikitang nanonood dito. Dito sa ating live stream. Siguro kung meron dyan, mga 1, 2, 3, ganyan. Pero, karamihan po sa mga nagpapadala ng kanilang tulong, nagugulat ako. Hindi ho sila palagi ang nanonood na makikita mo. Siguro, after the program sa YouTube na sila nanonood. Kasi yung iba, hindi ko ka-Facebook eh. Mga kaibigan, nagugulat na lang ako at sa totoo lang napakalaki ng magagawa ng inyong mga naipadalang tulong. Hindi ho tayo tumitingin sa halaga. Siyempre, kung malaki, talagang malaking halaga yun. Maraming matutulungan yun. Kasi merong iba, meron ako nakausap na kukuha pa siya ng extrang o sideline niya para maipagpatuloy niya lang ang pagtulong niya. Alam niyo, mabuti pa kayo, nauunawaan ninyo ang kalagayan nitong mga entertainers. Alam niyo huwag naman magagalit yung iba. Kasi po, yung mga tinulungan natin, marami rin nagpapakamatay kay Digong kay Digong nyo. Nagmumura pa ng ibang mga ka-Facebook nila. Nakikimura kahit di nila kilala. Pero wala tayong magagawa Hindi naman tayo namimili ng kulay sa politika. Di bahala kayo sa ginagawa nyo. Ibig sabihin, pagdating sa pagtulong, hindi natin titignan kung sila'y digong nyo o kung sila'y matinong tao. Di ba Ang importante na nakikita natin, kailangan nila. Natutuwa naman tayo dun sa iba na nakakatanggap ng tulong kasi alam nyo
kinukunan ng litrato, nakabili na kanya ako ng gamot. Oh, yung iba naman, nakabili na ng gatas ng bata. Ganun katindi, mga kaibigan. Kaya, tama lang yung naging pasya natin nung itong buwan na to, 100 lang eh. Ilimit natin sa 100 para meron pang kasunod sa November. Hindi ko muna pinakawalan lahat yung pera. Kasi kung gagawin ko 150, wala nang 100 makakatanggap sa susunod. Ngayon, dahil may nagpapadala pa at yung perang natitira ay kasya pa para sa 1 buwan ulit. Para ulit sa 100 katao. Isa lang ang maipapangako namin sa mga nagpadala at sakali gusto pa magpadala yung iba. Alam mo ninyo hindi ho kayo mabibigo. Hindi namin kayo bibiguin. Dadating ang oras. Sabi ko nga, kung kailangan ninyo ng accounting, nasa amin ho lahat yan. Accounted po lahat yan. Minsan nga, yung pambayad sa remittance, kasi may bayad din yan eh. 30 pesos. Sipin mo yun, kung 10, di 300, ano yun? 300 din, di ba? O, 100. O, di 3,000 din yun. Malaking pera din yun. 3 tao rin sana matutulungan. No? Wala tayong magagawa eh. Yun, abono ko na yun. Wala nang problema ho doon. Kami tinitiyak namin sa inyo na yung inyong mga tulong, umasa ho kayo. Hindi kayo mabibigo. At yun ay makakarating sa mga dapat mabigyan. Kasi minsan may nakakainis din eh. Para bang ginagawang obligasyon mo yung pagtulong. Nabuisit ako doon sa isa, dinilit ko nga. Sabi ba naman ano ba yan, totoo ba yan? Naloloko lang yata kayo eh. Akala mo ba gobyerno ko? Mga kaibigan. Kaya hindi rin, alam nyo, kailangan matibay-tibay ka rin pagka tumutulong ka eh. Di ba? Sa bagay, matagal naman eh. Hindi lang natin sinasabi yan eh. May mga natutulungan din tayo. Pero bandang uli, pasasamahin ka pa nun. Wala kasama sa buhay natin yan eh. Di ba? Mahalaga, nagawa natin yung ating bahagi na tayo tumulong. Hindi ko lang pinag-iintindihan. Mga ganyan-ganyan ako. Pag inintindi mo pa yan eh, sa dami ng ating problema eh. Marami pa akong kwento na tatanggap natin. Pero ayoko nga banggitin. Alam niyo ba tayo banggitin yung pangalan ng mga musician? Dadating ang araw, malalaman nyo rin eh. Doon sa okasyon natin inihahanda akong okasyon para sa 1 taon. Pagdiriwang ng anibersaryo ng Lapid Fire. Kasi ayokong magmukha silang kawawa, di ba? Babanggitin mo pa ang pangalan. Alam natin, maliit lang na bagay, pero sa ganitong panahon, lahat ho tayo nangangailangan. Totoo niyan, kami nangangailangan. Sino ba ang hindi? Di ba? Wala akong hindi nagipit ngayon. Kaya lang, may mas higit na nangangailangan. Lalo na yung mga musician, walang trabaho yan. At walang kasiguruhan kung kailan sila makakabalik. May mga pinapayagan, pero bawal ang inuman. Di ba? Doon may mga entertainer mga kaibigan wala, hindi pinapayagan magbukas yung mga, ang tawag mo ron? Mga establishment, yung mga gimikan, yung walwalan, kung tawagin nila. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig.
may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Benny, Dolomite, Antiporda. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na